wherever, nasan man si Daddy Frankie, gusto kong i-take yung opportunity sa account ko na magpasalamat dahil malaking tulong po sa kanya na umaabot na po this time sa point na malalaman na po natin eventually kung ano po talaga yung sakit niya. So hoping doon sa laboratory na kinandak doon sa high precision is makita na doon. Kasi pag hindi pa po doon makita mamaya ng doktor, ng espesyalista na galing sa Maynila, ay meron pa pong dalawang kailangan i-perform na laboratory. Sana we're praying na makita na doon. Kasi since D1 kasama ko na si Poy. So this time we're hoping na maging maayos na ang lahat sa kanya. Kasi pag may diagnosis na kasi sa kanya, doon na siya mabibigyan ng gamot. Kaya pray po natin mga kababayan na meron na pong diagnosis later, and update po namin kayo sooner kung meron na po. Daddy Frankie, thank you so much. I know na may own struggles ka din, pero despite ang team Daddy Frankie is nandito pa rin kay Poy. Thank you so much po from the bottom of our heart. Thank you. Kasi ang laking tulong po na hindi po namin magagawa yung mga bagay na gusto namin gawin para sa kanya dahil may makulang po, pero kayo po yung pumuno. Daddy Frankie, thank you. Poy, kamusta naman yung naging buhay mo nung simula nung dumating ang team Daddy Frankie? Napuntahan ka namin sa bahay nyo. Yan. So, kamusta naman? Ayun po, masaya po kasi ayun po, tutulungan niyo po ako sa pagpapagamot ko po, at minsan nag-iisip din po ako sa sakit ko po talaga kung ano po talaga ito, kasi marami na po akong nararamdaman. Kaya sobrang nagpapasalamat po talaga ako. Salamat din po Daddy Frankie, kasi kahit po marami po kayo struggles, andiyan pa rin po kayo na patuloy niyo po akong tinutulungan. Sana po talaga malaman na po yung sakit ko para makapagtinda na rin po ako ng gamot. Kaya salamat po talaga. Yun lang po. Basta mag-pray ka lang po yan. Hindi tayo pababayaan ni God. So nandito yung team para tulungan ka makapunta dun sa doktor. Para malaman natin mamaya kung ano ba yung result ng sa test, laboratory test ba tawag dun. So kahit wala dito si Daddy Frankie, syempre nandito yung mga team para suportahan ka at para tulungan ka, no? Kasi hindi biro-biro yung mga ganyang case pagdating sa mga mata, di ba? Medyo risky yan pagka so kailangan agapan yan. Opo. Di ba? So kamusta naman yung yung mga anak mo? So may bagyo kasi ngayon may pasok ba sila? Ayun po, hindi po sila nakakapasok. Nasa bahay lang po sila kasi wala pong pasok. Kasama po nung tatay po nila. Yun. So kamusta naman kayo ni Mister? Okay naman po, kahit Okay paano. naman. Opo, nakakaraos po sa araw-araw. Tas okay na rin po kami. Nakakapag-usap na rin po kami. Buti naintindihan na niya yung yung sitwasyon. Opo. Para saan ba yung pagtulong ng ginagawa ng Daddy Frankie, Opo. So anong inaasahan mo na na maging resulta ng iyong test pagdating natin doon? Sana po, okay lang po siya, hindi po siya malala, ganun po yung inaasahan ko po. Sana makuha pa po siya sa gamot. Pray lang po tayo kay God. Opo. Magiging maayos ang lahat. Ate Poy, alam namin na yung pinagdadaanan mo mahirap, ano yung mapapayo mo sa mga kabataan, lalo na sa ngayon, uso yung mga gadgets, mga cellphone, ano yung pwede mong ipayo sa kanila para maiwasan nila? Ayun po, pag pagod po tayong nag-cellphone or
pagod po tayo, ano po, wag po tayong maghilamos po kaagad para maiwasan po natin yung kagaya po sa akin. Ayun po, ingatan po natin yung sarili natin kasi sobrang hirap po. Yung pakiramdam na pagising mo, ano po, duling ka na, naduduling ka na. Ilang tao na yung nakikita mo, kaya ano po, ingatan nyo po yung sarili nyo para hindi po kayo magaya po sa akin. Ganun po. Ibig sabihin, doon nakukuha yun. Pag pagod na yung mata, parang pasma. So, Opo, parang napapasma po siguro. Siguro po. Alam mo na kung bakit tamad akong maligo. kaya pala, O, pag maano ka sa screen, pag nag-i-edit ka, no? tapos anuhan mo ng ligo. Sabi kasi Oo. ng iba, lola ko ba nagsabi nun? Basta may nagsabi sa akin nun. Ako naman, natatakot ako pag malamig. Bakit? Takot ako sa tubig eh. Ay, iba naman yun. Hindi yun sa akin, may nagsabi sa akin dati na na yun. Mahilig ako sa computer simula nung maliit pa ako eh. So, bawal talaga maligo, mabasa yung mata. Kasi yun nga, pagod. Proven tested na yan sa teacher ko dati. Shoutout sa'yo, sir. Sa kanya ko pala nalaman yun, natandaan ko na. Yung professor mo. Lumabo yung niya. Yung professor mo ng araw. Kasi yun, tawag dito. Siyempre, ID din, babad siya sa computer. Ligo, pagkagabi, malinis sa katawan. Lalo yung mga kabataan talaga ngayon, no? Ano sila, pag pinabayaan mo yung mga bata ngayon, talagang siya, babad talaga. 24 hours. 24 hours, kinakaya nila. Opo. Tapos yung effect, wala na, kawawa. So, bata pa lang sila, may apat na yung mata, nakasalamin Opo. na, no? Lahi pa naman namin. Lahi namin ng labo ng mata. Kasi po mahilig po ako maghilamos bago matulog. Naghilamos pa po talaga. Buong katawan po shower, ganun. Pwede naman yun. Halos araw-araw po. Pwede naman yun. Ang alam ko lang talaga dyan, pagpagod yung mata. Pagod yung mata, bawal basa. Ikabitin mo si Taps. Yan, Ate Poy, isa pang tanong namin, no? Pwede ka mag-pass, pwede mo rin sagutin, no? Sa kabila ng ng pagsubok na dumadaan sa'yo sa buhay mo, paano mo ito hinahandle o paano mo nilalabanan? Ayun po, kahit ganito po na may nararamdaman po ako, patuloy pa rin po na lumalaban sa buhay. Kasi sabi nga po nila, lagi ko na lang po iniisip na hindi po ako binigyan ni God ng pagsubok na hindi ko po kayang lagpasan. Kaya kahit ganito po yung nararamdaman ko, kahit nahirapan na po sa araw-araw, kailangan pa rin pong magpakatatag, lumaban sa buhay kasi may mga anak po ako na kailangan ko pong alagaan. May responsibilidad po ako na kailangan ko pong gawin sa araw-araw. Kaya kahit nahihirapan po, sige lang, patuloy pa rin po kasi may hangganan naman po eh. Matatapos rin po ang lahat. Kaya yun na lang po inisip ko, nagpe-pray na lang po ako araw-araw na sana matapos na yung pagsubok na na binigay po sa akin. Yun lang po, Kuya Sam. Ngayon po, maraming salamat sa sa magandang sagot, Ate Poy, no? So, isa ka sa nakaka-inspire na kwento ng buhay mo na ibabahagi mo sa lahat, sa mga viewers natin, no? So, laban lang, no? Tulad sabi ni Daddy Frankie na si Lord lang nakakalam ng lahat ng mga yan na dapat nating labanan at dapat nating lampasan. No, pagsubok lang, no? So, lagi tayong magtiwala kay Lord, na lagi tayong magdasal.
Ayun, muli, nagpapasalamat kami sa iyo. At siyempre, kasamahan ka namin tulad ng pangako ni Daddy Frankie na hindi ka namin iiwan. No? Opo. So, yun. Si ate, salamat din sa pagsama, no? Kay, ano mo po siya? Kaibigan po. Kaibigan, Opo. best friend, Opo. forever. Opo. Ba't ka lang best friend, no? Pag sinabi mong best friend, sasamahan ka niya, no? Opo. Simula pa lang. Opo, sa una pa lang po, kasama ko na po si ate. Kaya, ayun, nagpapasalamat din po ako kay ate kasi wala una po, andyan po sila na gumabay po sa akin. Tinutulungan po nila ako. Kahit, pagod din po sila, marami din po silang struggle sa buhay, pero andyan pa rin po nila, pinapriority pa rin po nila ako. Kaya ate, maraming salamat po. Yun lang po kasi. Welcome din. Kasi, inarin kasi ako. So, relate din ako sa kanya na gagawin din yung lahat para sa mga anak niya, para gumaling siya. So, kahit gaano din po ako kabisi, may mga rin ako, commitment din na iba, pero time po na kailangan niya samahan sa doktor, yung araw na yun is para po sa kanya. In fact, yung anak ko po ngayon is may lagnat, pero nandito ako para sa kanya kasi mahal ko siya, mahal. Yung pagtulong ko sa kanya is hindi lang siya bilang never by blood, pero kahit hindi mo siya kapamilya, mahal na mahal ko po siya. Kasi yung mga kapatid niya, lagi niya pong sinasabi na hindi niya nararamdaman na may pamilya siya. Kaya as much as kaya ko na ibigay yung oras ko, kahit konting oras lang, ipaparamdam ko sa kanya na hindi siya nag-iisa. Sa battle na meron siya, meron siyang ate kahit hindi na kapamilya na laging nandun para sa kanya. Anytime na kailangan niya ako, ate, ganito, ganyan. Kahit wala, hindi man, not all the time is kailangan ng pera, ng tulong. Kahit konting advices lang para sa kanya. Masaya na ako para doon na maka-uplift the time na down siya. Nung time na hirap siya. Kasi noon, start pa lang yung mata niya is sobrang worst. Di ko alam kung napakita sa pero sobrang worst. Lumiit po talaga yan. Tapos, until unti-unting naka-recover. Saksi po yung mga kasamahan namin na kung paano yung miracles nangyari sa buhay niya. Ngayon, medyo naging okay na, but still, hindi pa rin siya bumabalik sa normal. Kaya yan po ang kailangan nating alamin kung paano at ano ang punot dulo, bakit nagkaganon po yung mata niya. Salamat. Thank you din, Mel. Opo. Alam mo, marami kang na-inspire, Opo. marami kang natulungan ng mga tao na naghihirap din, may struggle din sila. So, by sharing your story, is nakarealize din sila na hindi lang pala ako yung naghihirap dito sa mundo. Opo. Meron din palang iba. Kaya, the time na nag-share tayo sa mga buhay natin, yung kaya lang din nating i-share, ay hindi nyo po alam na may natatouch kayong mga buhay sa pamamagitan ng story ng buhay ninyo. Kasi yung mga alam ko, yung mga nanonood is nakarelate din sila. Kasi lahat sila may sariling struggle, din ma-relate nila. O siya nga, di ba? Lumalaban siya, kaya laban lang kahit anong klaseng pag-scope. Huwag kang mawala ng pag-asa. Lagi kong sinasabi sa'yo. Opo. Kung minsan naramdaman mo na nag-iisa ka, hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Kasi nandyan si Heavenly Father, si Jesus Christ. Nandyan kami. Mamahal ka lagi. Nandyan yung Team Daddy Frankie na hindi ka iiwan. From the time na nakilala ka nila until now, supported ka nila. Kaya yan, lagi mong isipin yung mga taong nagmamahal sa'yo. Ganun ka kamahal ng Diyos na lahat, marami napaligiran ka ng mga taong nagmamahal sa'yo. Opo. So, maging maayos din, no? Opo. Kaya, laban ka lang. Hindi madali yung pinagdaanan mo kasi andyan ako nung una pa lang. Opo. Nakita kita kung gaano kakaganda nung ini-edit mo yung picture mo, be. Grabe. Ang ganda-ganda mo. Until now, ang ganda mo pa rin. Gusto ko na rin pong bumalik sa normal ate. Para ganun talaga. Pero
May ano kasi yung Diyos, may Plano. May plano siya kung ba't nangyari yung mga ganong bagay. Oo. Pero alam ko, at the end of the day, yung plano na yun is ma-realize mo kung ano yun. At pamamagitan nun, yung learnings nun, mag-grow yung faith mo, lahat. Ikaw, Opo. eventually, mag-more mature ka. And even yung family mo, mas so closer sa Diyos. Opo. Yung mga anak ninyo, mas mapalaki nyo na mas malapit sa Diyos. Yun yung pinaka-best na bilang magulang. Opo. Salamat ate sa ano po, sa mga payo niyo sa akin. Salamat. Maraming salamat po. Welcome. Ayun, nag-iiyakan na tayo, no? So, malapit na tayo sa hospital. Malayo pa po ata. Sige. Malayo pa no tayo. Kalasyaw na tayo. Kalasyaw pa. Banlag, Kalasyaw. Isa po laban lang ha. Opo. Mag-asa. May lang po. Kaya natin yung baha na pala. Doon sa ano, Mayumbo, mamaya, lalim na. Grabe, baha na. Tipoy, nandito na tayo sa hospital. So, hanapin lang natin Yung parking. yung parking, no? So, yun mga babayan, bawal po yung camera sa loob. So, ito yung maigpit na pinagbabawal sa hospital, no? Yung pagbibideo. So, i-update na lang namin kayo mga babayan sa maging update. Sana maging resulta nung pagpapa-check up ni Ate Poy sa kung ano yung babasahin ng doktor sa kanila. Tapos papaliwanag nila later, no? Ayun, so sama namin kayo. So mamaya bababa po tayo. Ready ka na, Ate Poy? Opo, ready na. Okay. So samahan ka naman ni Ate, best friend mo, no? So mamaya po ulit. Maraming salamat po.